One does not live on bread alone, but on every word that comes forth from the mouth of God. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. When the crowd saw that neither Jesus nor his disciples were there, they themselves got into boats and came to Capernaum looking for Jesus. And when they found him across the sea, they said to him, Rabbi, when did you get here? Jesus answered them and said, Amen, amen, I say to you, you are looking for me, not because you saw signs, but because you ate the loaves and were filled. Do not work for food that perishes, but for the food that endures for eternal life, which the Son of Man will give you. For on him the Father God has set his seal. So they said to him, What can we do to accomplish the works of God? Jesus answered and said to them, This is the work of God, that you believe in the one he sent. So they said to him, What sign can you do, that we may see and believe in you? What can you do? Our ancestors ate manna in the desert, as it is written, He gave them bread from heaven to eat. So Jesus said to them, Amen, amen, I say to you, it was not Moses who gave the bread from heaven. My Father gives you the true bread from heaven. For the bread of God is that which comes down from heaven and gives life to the world. So they said to him, Sir, give us this bread always. Jesus said to them, I am the bread of life. Whoever comes to me will never hunger, and whoever believes in me will never thirst. My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning po sa inyong lahat. Pakibati po ang katabi muna natin. Good morning. And we are now on the 18th Sunday in Ordinary Time. At mga kapatid, siguro ho kapag kayo ay umikot-ikot sa paligid natin, mapapansin, mararamdaman nyo na, napakalapit na nga talaga ng ating piyesta. Now, today is the first Sunday of the month of August, our fiesta month, August 15. Pero ganun pa man, kahapon, napakaagang papiesta ang binigay ni Lord sa mga taga-Leberisa. Binigyan tayo ng ginto ni Carlos Yulo, isang batang Leberisa. Palakpakan natin ang ating Panginoon. No? Sabi ng aking mga kaibigan, wow, ang yabang nyo, batang Leberisa pala si Yulo. No? At sana hindi lang naman siya at marami pa tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Amen? Maraming mga bata, hindi man sila kilala, I am sure maraming mga bata, mga kapatid nating Leberisa, ang nagbibigay din ng biyaya araw-araw sa ibang tao. At sana yun ang ating ipagdasal ngayong nalalapit na kapistahan, na ang ating pamayanan, ang ating simbahan ay tunay na maging biyaya ng Diyos sa marami. Hindi sa atin lang. Hindi tayo-tayo lang. Yung pinakita niyang halimbawa, sana yun ang ating ipagdasal, yun ang ating sikapin.
na ang ating lugar na ito, ang ating pamayanan, ang ating simbahan ay maging biyaya ng Diyos sa bansa at sa maraming tao. Kaya alam mo, speaking of bansa, ito pong nalalapit na piyesta natin, no? Hindi lang dito sa simbahan, pag umikot kayo sa iba't ibang barangay, ang abangan ho ninyo, yung mga arko ng inyong mga barangay. Kasi contest ho natin ngayon taon yan, ang arko making contest. At this time, yung mga arko ay mula sa iba't ibang festivals ng ating bansa. Now, nung nakaraang gabi, nag-ikot kami doon sa Barangay 14. May Barangay 14 ba dito, mga taga 14? Abaho, dalawin ninyo, pangmalakasan na yung kanilang arko. Ang nabunot kasi nila, Panagbenga Festival. Kaya ikutin ho ninyo itong nalalapit na araw, mga susunod na araw, iba't ibang arko, iba't ibang design ng mga festival sa ating bansa. Yan ay isa lamang sa mga pagdiriwang ng ating kapistahan. Pero alam ho ninyo, kapag may piyesta, ako lalo na ho, ito ang aking first piyesta dito. Ang aabangan ko, yung mga handaan ninyo. No? Kasi pag may piyesta, di ba, yan naman ang hindi nawawala eh. Yung handa, nako, baka ma-pressure ho kayo, huwag kayong mag-alala. Kahit anong mangyari, masarap yan. Speaking of handa ho, alam nyo, pag ako'y nag-iikot ho, dumadalo kami mga pare. By the way, ipagdasal nyo po kami ngayong araw na ito. Ngayon po ay linggo ng mga pare. St. John Marie Vianney Sunday ngayon. So please pray for us, your priest. At kami naman ho ay naniniwalang walang tinawag ang Diyos na pinabayaan niya. Sumusobra-sobra pa nga. Kaya nagkakasakit na rin ho kami sa kabutihan at kabaitan ninyo. At ako ho pa nag-iikot, alam nyo, hindi ko makakalimutan. Pag nalaman ng mga tao kung ano yung gusto, kung ano yung natutuwa si Father, abi binibigay. Minsan no, nagustuhan ko. Ang una ho dyan, ang nanay ko, nakakatroma nga lang. Pag nalaman ninyo kung anong paborito. Yung nanay ko, nalaman niya, paborito ko, that time, adobong atay ng manok, ang sarap, di ba? Yung medyo malangis-langis pa. Abay, nagustuhan nalaman ng nanay kung natutuwa ako. Pag umuwi ako, nilulutuan niya ako. Ganyan ang mga nanay. Pag nalaman nila ang gusto mo, ay yan naman ang laging ibibigay. Anong favorite color mo, anak? Green. Lahat ng damit mo, mula bunbunan hanggang talampakan, green. Pati punda mo, green. Di ba ganyan ang magulang? Kung anong ikinaliligaya ng anak ko, ay umuwi ako, adobong atay ng manok. Minsan umuwi ako, wow, ma, ang sarap. Sinigang. Hindi sa'yo yan, ito sa'yo. Sabi ko, ma, kumakain din naman ako ng ibang ulam. At nung nasa ibang bansa nag-mission, nalaman ng mga kababayan natin, mahilig ako ng bihon. Lahat ng pinuntahan ko, puro bihon ang pinakain sa akin. Noong pong pandemic time, kami po ng mga madre ng Missionaries of Charity, nag-iikot ho kami sa mga kulungan. Nagdadala ho kami ng, bukod sa misa, nagdadala kami ng laman ng kanilang mesa. Nagpapakain ho kami. Hati kami ng mga madre. Ako ang dala ko sabon saka yung tubig. Hindi panligo, kundi pang inom. Yung mga madre pagkain. Sabi ko, pumunta ho kami sa kulungan sa Baseco. Congested. Sabi ko sa madre, ilan sila? Wala daw 100, baka 80 lang. Pagdating namin, ako, 120 plus. So ako takot na takot, sister, hindi magkakasya yan. Akala ko ba walang 100? Father, dumami sila bigla. Ano yung takot na takot ako? Nagsalita yung kanilang leader. Sabi, huwag ka mag-alala, Father, akong bahala. Kinausap niya yung mga kosa niya. Sabi niya, wala mo nang kukuha. Magkakasya at makakaya kung hindi tayo magkakanya-kanya. Magkakasya at makakaya kung hindi tayo magkakanya-kanya. Sa kulungan ko narinig yon. Hindi sa simbahan. Alam niyo ho, ang tao, mareklamo. Hindi sila nagreklamo.
ako ang nagreklamo. Mareklamo ang tao. Yan ang nakita natin sa unang pagbasa ngayon. Pagkatapos iligtas ng Panginoon ang mga Israelitas sa Ehipto, inilabas sila sa lugar ng kanilang paghihirap at pang-aapi. At nung sila ay naglalakad na, marahil binigyan naman sila ng Panginoon. Pero nung medyo napapagod na sila, nagugutom na naman sila, medyo nagkukulang na naman, nagreklamo. Napalitan ang papuri at pasasalamat ng reklamo nila. Ay ganyan ang tao talaga. Ang bilis mong makalimot ng mga gagandang ginawa naman sa'yo. Ang bilis mong makalimutan ang magagandang binigay ng Diyos sa'yo. Pero hindi ang Diyos. Hindi sumusuko ang Diyos. Kaya kahit nagreklamo yung mga tao, dahil siguro, kulang na, naubos na, sino bang kumain? Di ba kayo rin naman? Siguro nung napapagod na sila, nung nakakaramdam na naman sila ng hirap, nagreklamo na sila. Nakalimutan nila kung anong maganda at mabuting binigay ng Diyos sa kanila. Di ba ganyan tayo kuminsan? Pero ang Diyos, tandaan nyo ito, hindi siya mauubusan ng pagpapala. Hindi mauubos ang kabutihan ng Diyos. Kaya binigyan pa rin sila ng Diyos na mana. Pinakain ulit sila ng Diyos. Kaya nga, ito yung pakiusap sa atin ni Pablo sa ating ikalawang pagbasa. Baguhin nyo na yung ganyang pag-iisip. Baguhin nyo na yung ganyang ugali. Na kapag hindi ka kagad nabigyan, nakakalimutan mo na yung kabutihan ng tao sa iyo. Na kapag naghirap ka na naman, nakakalimutan mo na ang kapangyarihan ng Diyos. Ang kabutihan ng Diyos. Baguhin mo na yan. Hindi tama yan. Huwag ka kagad nagagalit sa Diyos. Di ba pinakain ka naman ulit? Di ba binigyan ka naman ulit? Di ba nakuha mo naman ulit? Di ba gumaling ka ulit? Huwag kang magagalit. Siguro this time, yung iba naman ang uunahin. Pero ang mahalaga, bibigyan ka ulit. Kaya nga, ito yung paglabanan natin. Yung sinasabi ng ating Panginoon, na bibigyan ka ulit. Ang pinakamahalagang ibinibigay niya araw-araw ay ang kanyang anak. Kaya ano ang sabi ni Kristo sa ating ebanghelyo ngayon? Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. I am the bread of life. Kung ano-anong hinihingi ninyo, kung ano-anong hinahangad nyo sa mundo, never ever forget to desire for me because I am the bread of life. Walang masamang mag-ipon. Walang masama na makakuha ka ng mga bagay na ikabubusog mo, ikaliligaya mo, pero tandaan mo, may hangganan yan. Kaya nga ang pinakamahalagang ibinigay ng Diyos ay ang kanyang anak. Yun ang binigay. Yung binigay daw sa mga magulang nila sa disyerto, yung mana, unang-una, hindi si Moises nagbigay niyan, ang Diyos pa rin. Kaya ikaw, kung sino-sino ang inuuna mo, kung sino-sino ang dinodiyos mo, dahil napakain ka niya, nalibre ka niya, napautang ka niya, tandaan mo, galing pa rin sa Diyos yon. Huwag mo siyang ipagpapalit kanino man. At pangalawa, huwag mo kalilimutan, may hangganan din yan. Mauubos din yan. Kaya sabi ni Kristo, sino man ang kumain, ang uminom, ng ibibigay ko, ay hindi na muling magugutom, ay hindi na mamamatay. Baka sabihin ninyo, Father, yung kapitbahay namin, nagsaserve pa nga sa simbahan patay na. Anong hindi mamamatay? Ang sinasabi ng Panginoon, ang kamatayan na yan, ay ang kamatayan lamang ng katawan. Pero ang bibigyan ng Diyos, ay buhay na walang hanggan. Kaya wag mong masyadong inuubos ang lakas mo. Wag mong kinakawawa ang sarili mo, ang katawan mo, sa kakatrabaho mo, sa kakaipon mo. Kaya wala ka ng oras magdasal, magsimba. Kaya wala ka ng oras tumulong sa iba. Wala ka ng oras magpatawad, magmahal. Lagi nating tatandaan ito. Sabi ni Kristo,
ako ang kailangan mo. At nung sinabi niya yon, ang ibig niyang sabihin, tularan mo ko, gayahin mo ko. As we continue this celebration, my dear friends, we follow not the ways of the world, but the way of the Lord. Alam niya, hindi masama ang maghangad. Hindi masama po ang mag-ipon. Pero tandaan mo, nandito ka sa mundo, pero hindi ka para sa mundo. Dahil ang langit ay hinahanda ni Kristo para sa iyo. Anumang pagkain, anumang inumin sa mundo, mauubos, maagaw. Pero ang kabutihan pa rin ng Diyos ang magliligtas sa iyo. Amen.